sa tanan kung saan ka man sa lupalop ng mundo ngayon, sa mga kababayan nating OFW, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan, ay ito na naman yung mga epidemyang lumalaganap at mga marites marisol na mga salita. Gago! Hindi mo maintindihan hanggang ngayon. Pero ngayon, ipapaintindi ako sa inyo dahil marami ding nagtatanong kung magkano lang naman ang gagastusin mo kung magdadriving ka sa Hong Kong. Kung kukuha ka ng exam, road test, written test, yan, pag-usapan natin. So, unahin natin, himay-himayin natin, isa-isahin natin para maintindihan nyo. No? So, ngayon, hindi na tayo paligoy-ligoy, diretso na tayo. Written test, magkano yung babayaran sa written test? Ang babayaran ng written test, 540 Hong Kong dollars. Okay? So, ngayon, pag pumasa ka ng written test, doon na tayo sa actual test. Ang actual test, kung makukuha ka ng instructor, ang babayaran mo is 300 to 340, nakadepende sa instructor. So ngayon, para maging sure na babayaran mo is, kukunin natin yung 340, okay? 340 per lesson. So ang ginagawa ng iba, kasi yung lesson kasi 16 lesson yon. So ang ginagawa ng iba is kinukuha nila yung dalawang lesson. 45 minutes, 1 lesson. So kung dalawang lesson is 90 minutes, equivalent of 1 hour and 30 minutes. So ngayon, kukunin natin yung 90 minutes. So ang mangyayari yon, 8 na lesson na lang, puro 90 minutes. Okay? So ngayon, magkano yung babayaran natin nun? So 16 lesson, magkano yung babayaran natin? Ang babayaran natin sa lesson is 340 times 60 equals 5,440. 16 lessons yun guys, ha. Makinig kang mabuti, baka bubo ka. No? So ngayon, i-add natin yung 540 sa 16 lesson. Pero ang tinuturo ko dito guys, ito yung masaka kaagad, no? Yung pasandiritsuhan. Hindi ka bumagsak sa written test, hindi ka bumagsak sa actual test. So 540 plus 5,440 equals 5,980. So ito yung mababayaran mo. Pero ngayon, dahil may instructor ka at yung ginagamit mo na sasakyan ay kailangan din yung bayaran. Magbabayad ka nun. Sa ngayon is 2,400. 2,400. Ito na yung ano guys. Ito na yung ngayon. 2,400. Yan. So, kukumpute natin yon. Ito yung plus. 5,980 plus 2,400 is equals 8,380. So, ito yung exact nga amount na babayaran nyo pag kukuha kayo ng driving test. Dollars to guys, dollars. Hong Kong dollars to. So ngayon, pag-uusapan natin, bakit yung iba nagsasabi na 13,000 o 14,000 yung nababayaran nila? Dahil, no? Dahil, yung 16 lesson requirements, sinobrahan nila. Bakit? Dahil kung first timer ka, minsan kasi yung iba nangangapa pa. So, yung 16 lesson, hindi enough. No? Hindi enough para matuto talaga sila. Yung matuto talaga as in, yung makuha mo yung one take. Pero, hindi naman lahat, kasi sobrang stricto sa Hong Kong, hindi naman lahat makukuha mo. Pag bumagsak ka sa written test, ang babayaran mo ulit is 540. No? Yun lang yun. Pag bumagsak ka sa actual test, ang babayaran mo, hindi na, kung gano'n yung nabayaran mo yung una, hindi na ganun kalaki. Bababa na yon. Kaya malaki yung binabayaran nila kasi nga, gusto pa lang more nga matuto pa sila. Yun. Pero kung bumagsak ka, makonti na lang yung babayaran mo, no? Hindi na abot ng 8,000, hindi na abot ng 5,000. Basta konti na lang, siguro mga 4,000. Yan na lang yung babayaran mo. Kasi yung sasakyan kasi sa instructor, kailangan pa rin bayaran yon. Kahit bumagsak ka, bayaran mo pa rin yon. So sana maintindihan nyo, hindi gano'ng kalakihan. Huwag kayong maniwala sa mga sabi-sabi ni ba ganito kalaki. Dahil itong 8,380, hindi mo to babayaran bigla. Babayaran mo to pautay-utay. Example, every lesson mo, magbabayad ka ng 680. At saka twice a month or once a month. Mga ganon, no?
Pero itong 2,400 sa instructor, babayaran mo to ng buo. No? Hindi to utay-utay dahil sa actual to sa sasakyan to. Babayaran mo yan. Pero yung mga lesson nila na mga nagtuturuan ka, patay-utay yan, hindi yan buo ibigay mo. Nakadepende yan sa'yo. So example, 45 minutes lang kunin mo, so magbabayad ka ng 340. Kung gusto nyo mag-driving, madali lang naman. Salamat sa nagtatanong din, marami kasi nagtatanong, pero meron din tayong topic sa susunod dahil marami din nagtatanong about sa provisionary. So ito lang muna dahil sobrang busy natin, no? Hindi sa busy tayo na nakwatsa, wala tayong pera, kaya naghanap tayo ng pera talaga, no? Tayo na, naghirap tayo kaya. At maraming salamat mga kurapa. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. So like, comment, and subscribe. Maraming salamat. Kung may katanungan kayo, i-comment nyo lang. Baka mabigyan natin ng solusyon, no? At maraming salamat. Hanggang sa muli. Check it out. Power.